Sa mundo ng ating agrikultura, talagang hindi lang baka o kabayo ang mga mamahaling lahi. Alam mo ba na mayroong isang baboy na talagang mas mahal pa sa isang bayo o kotse? At oo, tama ang pagkakarinig mo. Mula sa mga pinakabihirang lahi hanggang sa mga genetically engineered pigs na sobrang in-demand sa karne at breeding. Narito ang 10 pinakamahal na lahi ng baboy sa buong mundo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. The Gloucestershire Old Spot. Ang Gloucestershire Old Spot o GOS ay hindi lang basta baboy. Ito ay bahagi ng kasaysayan ng agriculture sa England. Makikilala mo agad ito sa kanyang makinis na puting balat na mayroong itim na batik na parang kombinasyon ng baboy at Dalmatian. Pero higit pa sa itsura, ang GOS ay talagang kilala sa lasa ng karne nito. Noon pa man, pinapakain na ito ng mga nahuhulog na prutas mula sa orchard, kaya naman tinawag ding itong orchard pig. Dahil sa dahit nitong puno ng prutas, mayroong natural na tamis at aroma ang karne ng GOS. Ang taba nito ay creamy at madaling matunaw, kaya naman perpekto sa paggawa ng mga premium sausage at ham. Sa mga high-end restaurant sa UK, ginagamit ito bilang special na pork dish na inaalay lang sa mga piling bisita. Subalit hindi madali makakuha ng ganitong klase ng baboy. Sa katunayan, halos nawala na ang lahing ito noong kalagitnaan ay ika-20 siglo dahil sa pag-usbong ng mga modern commercial pigs na mas mura at mabilis na lumaki. Sa ngayon itinuturing na rare heritage breed ang GOS at protektado ng Rare Breeds Survival Trust sa Britain. Ang isang purebred so ay maaaring umabot sa presyo na $5,000, lalo na kung mayroong magandang bloodline at dokumentado ang lahi. Ang mga breeder na nag-aalaga nito ay parang tagapag-ingat ng kasaysayan dahil sa bawat GOS pig na mapapanatili ay simbolo ng isang panahon na kung saan pinahalaga ng mga natural na farming. Kaya sa bawat kagat ng GOS pork, talagang hindi lang lasa ng karne ang iyong tinatamasa, kundi bahagi rin ng lumang kultura ng Inglaterra na hanggang ngayon ay buhay pa rin. Number 9. The Tamworth Pig. Ang Tamworth Pig ay madalas tawaging the Bacon Pig at may dahilan ito kung bakit. Ito ang lahi na nagbigay ng isa sa mga pinakamasarap na bacon sa kasaysayan. Ang kulay ng kanyang balat ay reddish gold at ang katawan ay mahaba at muscular, ideal para sa paggawa ng malutong, makatas at malinamnam na bacon. Ang baboy na ito ay nagmula sa Tamworth, England noong 1800s at itinuturing na isa sa mga pinakamatandang purebred pigs breed sa buong mundo. Sa panahong yun, halos bawat ng farm sa England ay may Tamworth dahil sa kanilang katatagan at galing sa paghahanap ng pagkain. At dagdag pa rito, kayang mabuhay ng Tamworth sa matinding lamig o init kaya't sobrang versatile nila. Subalit nang pumasok ang modern farming, unti-unting nawala sa uso ang mga heritage breed tulad ito. Mas pinaburan ng industriya ang mga lahing mabilis lumaki at murang alagaan. At dahil dito, naging bihira na ang mga pure Tamworth. Kaya naman kapag mayroong available na pure blood piglet, napakataas ang presyo nito na kung saan umaabot ang mahigit $6,000 bawat isa. Hindi lang karne ang dahilan ng mataas sa halaga, ang Tamworth ay kilala rin sa pagiging gentle at matalinong hayop. Madali silang turuan at bihirang magkasakit, kaya naman gustong gusto ito ng mga breeder. Sa mga bansang gaya ng Australia at Canada, mayroong mga conservation programs para panatilihin ang lahi na ito. Kapag natikman mo raw ang bacon ng Tamworth, mararamdaman mo agad ang pagkakaiba. Hindi ito yung karaniwang bacon sa supermarket. Ito ay mas makapal, mas flavorful, at may lasa ng tunay na natural fat na halos natutunaw sa bibig. Kaya naman para sa mga chef at food connoisseurs, ang Tamworth pork ay hindi lang talaga pagkain. Isa itong culinary heritage na dapat ipagmalaki at ipaglaban para hindi tuluyang mawala. Number 8. The Mangalista. Kung sa baka mayroong Wagyu, sa baboy naman ay mayroong Mangalista. Galing ito sa Hungary at isa sa mga pinakabihirang lahi ng baboy sa buong mundo. Una mong mapapansin ang kakaiba nitong itsura, may makapal, kulot at mala-alpaka na balahibo. At oo, parang tupa na naging baboy, kaya tinatawag ding itong the sheep pig. Subalit hindi lamang sa itsura ito ay special. Ang Mangalista ay kilala bilang pinakamasarap na baboy sa buong mundo. Ang karne nito ay puno ng natural fat marbling, kaya't bawat kagat ay sobrang juicy, malambot at may kakaibang depth ng flavor. Ang taba nito ay natutunaw na parang mantikilya na nagbibigay ng rich at creamy texture na hindi mo mararanasan sa ordinaryong pork. Dahil dito, ginagamit ang Mangalista sa paggawa ng mga luxury food tulad ng Hungarian salami at Spanish jamon. Ang 1 kilo ng Mangalista meat ay maaaring umabot ng $200 at yun ay retail price pa lamang. At ang isang purebred Mangalista sow ay nagkakahalaga ng $10,000 dahil napakabihira ng pure genetic line nito. Sa Hungary, ang Mangalista ay tinuturing na national treasure.
May mga festival pa nga na inaalay sa kanila na kung saan ipinapakita ang iba't ibang paraan ng pagluluto at pag-aalaga sa lahi. Subalit sa likod ng tagumpay na ito, kakaunti na lamang ang tunay na breeder sa buong mundo. Kaya naman ang bawat manggalista farm ay mayroong mataas na reputation at kontrolado ang supply. Para sa mga chef, ito ang ultimate pork experience. Ang karne nito ay may natural sweetness at ang taba nito ay hindi nakakaumay. Kapag naluto ng tama, nagmumukhang gourmet dish kahit simpleng pirituin lang. Kaya naman hindi na nakapagtataka na ang manggalista ay isa sa mga pinaka-pinapantasyang baboy ng mga kusinero at kolektor ng rare breed sa buong mundo. Number 7. The Large Black Pig. Kung sa mundo ng mga baboy ay mayroong hari ng itim, yan ay walang iba kundi ang Large Black Pig. Isa ito sa mga pinakamatandang lahi ng baboy sa England at may kakaibang kombinasyon ng itsura at ugali na hindi mo basta makikita sa ibang breed. Mula sa pangalan pa lang, halata na kung ano ang itsura nito. Makinis na itim ang balat, may mahabang tenga na halos tumatakip sa mata at may malaroyal na tindig. Subalit hindi lamang sa itsura ito espesyal. Ang Large Black Pig ay kilala sa lambot at lasa ng karne. Ang taba nito ay pantay na nakalapat sa buong katawan, kaya't kapag niluto, nagiging makatas, malasa, at may natural na tamis. Ito ang dahilan kung bakit paborito ito ng mga chef na gumagawa ng roasted pork at mga gourmet sausage. At may nagsasabi pa nga na ito ang pinakamalasang baboy sa buong mundo. Noong 1900, talagang napakasikat ang lahi na ito sa Britain. Pero paglipas ng panahon, halos sila ay nawala na. Nang dumating ang modern commercial pigs, unti-unting tinigil ang mga magsasaka ang pag-alaga ng large black dahil sa mas mabagal itong paglaki. Kaya naman ngayon, itinuturing na talagang bihirang breed ito ng mga rare breed survival trust. Sa kasalukuyan, kakaunti na lamang ang mga breeder na may pure line ng large black. Kapag may lumabas na magagandang inahin o barako na may exceptional lineage, umaabot ito sa mahigit $12,000. May mga collector pa nga na bumabiyahe mula Japan hanggang UK para lamang makakuha ng pure breed stock. Ang kakaibang katangian ng large black pig ay hindi lamang sa karne, kundi pati na rin sa personality. Ito ay maamo, matalino, at kayang mag-adapt kahit sa malamig o mainit na klima. Sa mga heritage farm, tinitignan sila bilang simbolo ng tunay na organic farming. Walang halong genetic modification, walang artificial feeds at puro natural. Kaya naman kung pag-uusapan ng baboy na may klase, lasa at kasaysayan, walang duda, kabilang dito ang large black pig. Number 6. The Berkshire Pig. Kung ang large black ang royal ng England, ang Berkshire Pig naman ang aristocrat ng Japan. Galing ito sa Berkshire County, England, pero mas sumikat ito sa Japan sa pangalang Kurobuta, na literal lang ang ibig sabihin ay black pig. Sa Japan, itinuturing itong katumbas ang Wagyu beef sa mundo ng pork. Ang Berkshire ay mayroong itim na kulay na may puting marking sa paa, ilong at buntot. Ang karne nito ay sobrang lambot, may makakapal na marbling, at mayroong natural na tamis. At kapag niluto, nagiging juicy at buttery, kaya naman sa mga high-end restaurant sa Tokyo, ang Kurobuta tonkatsu ay isa sa mga pinakamasarap at pinakamahal na putahe. Ang presyo ng baboy na ito ay umaabot ng $15,000, lalo na kung certified ng Japanese Pork Association. Ang mga lahi na ito ay mahigpit na minomonitor at bawal ihalo sa ibang breed para mapanatili ang pure genetic line. May mga farms sa Japan na halos security level na parang laboratory para lamang protektahan ang bloodline ng kanilang mga Kurobuta pigs. Bukod sa karne, kilala rin ng baboy na ito sa tamang temperament. Madali silang alagaan, hindi agresibo, at mayroong mataas sa reproductive rate. Pero dahil mahigpit ang breeding standards, limitado ang dami ng mga lehitimong kurobuta sa merkado. Ang lasa ng Berkshire pork ay kakaiba. Ang taba nito ay talagang malambot, halos natutunaw sa bibig, at mayroong nutty flavor na hinahanap-hanap ng mga chef. Dahil dito, ginagamit ang karne ng baboy na ito hindi lamang sa Japan, kundi sa mga luxury restaurant sa New York, Paris at Dubai. At para sa mga mahilig sa fine dining, kapag sinabi mong kurobuta, alam agad nila, ito ang pork royalty ng mundo. Number 5. The Hereford Pig. Ang Hereford Pig naman ay parang fashion model ng mundo ng mga baboy. Mayroong mapulang kulay ng katawan at may puting muka, paa at tiyan, at halos kahawig ng Hereford cattle, kaya naman ganun din ang pangalan nito. Galing ito sa US noong 1900 at ginawa ito ng mga American farmers sa pamamagitan ng pagsasama ng durok at Poland China pigs para makuha ang tamang balanse ng tibay at ganda ng karne. Ang resulta, isang baboy na hindi lang magandang tignan, kundi sobrang taas ang quality ng karne. Ang Hereford pork ay mayroong fine-grained texture, rich flavor at pantay-pantay na taba. Dahil dito, madalas itong ginagamit sa mga farm competitions at livestock show. Kapag nanalo ang isang baboy sa ganitong competition, umaabot sa $20,000 ang halaga ng isang barako o inahin. Minsan pa nga ay mas mataas pa. Pero higit sa itsura, may magandang ugali rin ang lahi na ito.
Sila ay kalmado, mabilis lumaki, at kayang mamuhay kahit sa bukirin o sa malalaking commercial farms. Dahil dito, maraming breeders ang gustong mapanatili ang Hereford line bilang investment kasi bukod sa magandang karne, mataas din ang resale value ng mga anak nito. Noong 1990s, muntik nang mawala ang Hereford breed pero bumalik ang kasikatan nito nang magsimulang bumangon ng heritage farming movement sa Amerika. Maraming maliliit na farmer ang nagsimulang magparami ulit ng bihirang lahi na ito at kabilang Hereford sa mga pinaka-inaalagaan. Number 4, Iberian Pig. Kung pag-uusapan ng mga baboy na literal na ginagawang ginto ang kanilang karne, siguradong kabilang dito ang Iberian Pig o Cerdo Iberico. Hindi lang ito basta hayop na inaalagaan, ito ay tinuturing na national treasure. Ang mga baboy na ito ay ginagamit sa paggawa ng hamon Iberico, ang pinakabantog at pinakamahal na uri ng ham sa buong mundo. Para lamang makagawa ng isang piraso ng ganitong ham, kailangang dumaan sa matinding proseso ng pagpapakain, pagpapatuyo, at pagtanda ng karne na umaabot ng minsan 3 taon bago itong maging handa na kainin. Ang sikreto sa kakaibang lasa ng Iberian Pig ay nasa diet nito. Hindi ito pinapakain ng ordinaryong pagkain tulad ng feeds. Sa halip, pinapakain ito ng mga acorn o bunga ng oak tree habang malayang naglalakad sa mga kakauyan sa dehesa. Ang resulta ay talagang isang napakatamis at kakaibang karne na mayroong perpektong halo ng taba na parang natutunaw sa bibig. Hindi rin biro ang presyo. Ang isang buong hamon Iberico de Bellota na gawa mula sa purebred Iberian Pig ay maaaring umabot ang mahigit $4,000 o mahigit 230,000 pesos. At ito ay bawat binti. At kung ito ay galing sa mga piniling baboy na tinatawag na pata negra, maaaring pang lumagpas ang $10,000 o higit 600,000 kada piraso. Ang bawat Iberian Pig ay maingat na inaalagaan. Malaya silang nakakapamasyal, nakakatakbo at kumakain ng natural. Kaya naman ang kanilang karne ay may kakaibang texture at lasa na hindi mo matatagpuan sa kahit anong baboy sa mundo. Maging ang mga chef at gourmet expert ay naniniwala na ito ay Rolls-Royce ng pork. Sa kulturang Espanyol, ang pagkakaroon ng isang Iberian ham sa bahay ay talagang simbolo ng kapangyarihan. Sa mga handaan, ito ang centerpiece at kahit ang hiwa lamang ng isang manipis sa piraso ay tinuturing na espesyal. Kaya naman kung may baboy na literal na nagiging luxury product, walang duda, ang Iberian Pig ang isa sa mga pinaka-espesyal at pinakamahal sa lahat. Number 3, the Chester White. Ang Chester White ay parang Swiss Army knife ng mga lahi ng baboy, solid, reliable at may maraming gamit. Ito ay American heritage breed na unang lumitaw noong huling bahagi ng 1800s at naging paborito dahil sa combination ng mahusay at reproductive traits, matibay na katawan at consistent na meat quality. Makikita mo agad ang Chester White sa kanyang malinis na puting balat, malalaking balingkinitan at maayos na frame. At hindi siya kaakit-akit sa estilo ng flashy breed. Pero lahat ng farmer na seryoso sa production ay may paggalang sa kanya. Subalit bakit nga ba nagkakahalaga na hanggang $25,000 ang isang Chester White sa elite bloodline? Simple lang ang sagot, ito ay genetics at pagpili. Sa modern livestock world, may mga pinipiling breeder na nag-i-invest ng malaki para ma-develop ang perfect combination. Mataas ang litter size, mabilis na weight gain, magandang feed conversion, at napakalinaw na carcass quality. Kapag pumapasa sa mahigpit na kriteriya ang isang Chester White, halimbawa, proven maternal lines na consistently na may 10 plus piglets per liter at mga anak na may matataas sa average daily gain, nagiging commodity siya na hinahanap-hanap ng mga commercial operations. Ibig sabihin, hindi lang baboy ang binibili mo, isang promise ng mga matataas sa kita sa susunod na maraming taon. May isa pang dahilan at ito ay livestock show at pedigree. Sa mga livestock competition, ang panalo ay nagdadala ng recognition at demand. Kapag nanalo ang isang Chester White Boar o sow sa national shows, bigla itong nagiging superstar at tumataas ang presyo ng mga anak at lahi niya. May mga breeder na mas nagbabayad para sa lahi o frozen embryos kaysa sa presyo ng regular piglet dahil gusto nilang i-import ng genes sa kanilang farm. Dahil dito, ang ilan sa mga pinaka-elite na Chester White ay naaalok sa presyo na parang investment, $20,000 pataas, lalo na kung may long documented lineage, health clearance at performance records. Hindi rin dapat malimutan ang conservation angle. Bagaman malaki ang commercial value, may mga taong nag-iipon din ng mga rare lines para mapanatili ang genetic diversity. Ang mga nag-iingat na ito ay minsan handang magbayad ng premium para sa isang proven Chester White dahil alam nila sa mga mata ng breeders at historians. Ang pagpapanatili ng malulusog na bloodline ay bahagi ng responsibility. Sa madaling salita, ang Chester White ay hindi lang isang baboy. Isa siyang kombinasyon ng heritage, science at business at doon nagmumula ang tunay na halaga niya. Number 2, the Duroc. Ang Duroc ay madalas na itinuturing na workhorse ng American swine industry
malakas lumaki, matipuno, at kilala sa rich flavor ng karne. Ito ang lahi na madalas na ginagamit sa crossbreeding para mapabuti ang growth rate at meat quality ng mga commercial herds. Pero sa kabila ng pagiging common sa maraming farms, may mga durok na ang presyo ay umaabot sa $35,000 hanggang $50,000 at tigit pa. Lalo na kapag pinag-uusapan ng elite, proven sires na may world-class performance records. At kung tinatanong mo naman kung bakit ganoon kamahal, una ay genetics. Ang isang top-tier durok bull na may documented progeny na talagang nagpapakita ng superior feed conversion, muscularity, at carcass composition ay nagiging napakahalagang asset. Dahil sa natural traits ng durok, mabilis na paglaki at magandang marbling sa meat, kapag na-cross siya sa ibang breed, kadalasan nakakakuha ang mga anak ng combination ng desirable market rates. Mas mataas sa yield at magandang eating quality. At ito ay magiging cold hard cash kapag commercial processors at exporter na ang nag-order. Pangalawa, ang record-breaking sale at competition. May mga pagkakataon sa livestock auction at specialty sales na ang isang durok bull, lalo na kung nanalo ng national championship at may malawak na progeny data, ay naibenta sa napakataas na halaga. Ang halaga naman ng lay at frozen embryos mula sa bull na yun ay maaaring mag-multiply ng mabilis, kaya naman ang original animal ay nagkakaroon ng value na parang intellectual property, hindi lang basta hayop na pwedeng palitan. Ang pangatlo naman ang global demand. Sa Asia at iba pang mga pork-hungry markets, mataas ang interest ng mga genetics na nagpapatuloy ng production, efficiency at meat quality. May large integrators at even government-sponsored breeding programs ang bumibili ng elite durok genetics para mapalakas ang kanilang domestic industry. Kapag international ang reach ng isang bird genetics, talagang tumataas ang presyo. At sa kabuuan, ang durok sa top end ay simbolo ng combination ng biology, economic at prestige. Hindi lang ito baboy, ito ay strategic tool para kumita ng mas malaki sa pork business. Kaya naman kung nakakita ka ng durok na binibenta sa 5 digit, tandaan mo, binabayaran ng buyer hindi lang ang hayop, kundi ang potential ng kanyang lahi na maghatid ng taong-taong kita at competitive edge. Number 1, Bud, ang pinakamahal na baboy sa kasaysayan. Sa mundo ng mga hayop na pambenta at palakihan, bihira kang makarinig ng baboy na mas mahal pa sa isang luxury car. Pero noong taong 1983, isang bull na pinangalanang Bud ang pumutok sa balita ng Amerika dahil sa kanyang nakakabiglang presyo, $56,000 o halos 3.2 million sa halaga ngayon. Si Bud ay talagang hindi isang ordinaryong baboy. Isa siyang crossbreed bull na pinili at inalagaan dahil sa napakaganda niyang genetic quality. Perpekto ang hugis ng katawan, malaki pero balance at may kakayahang magparami ng supling na ideal para sa karne at show competitions. Sa mga breeder, ito ang uri ng baboy na itinuturing na genetic gold. Nang dalhin siya sa auction noong March 5, 1983, nagkagulo ang mga pig farmers at collectors. Ang bawat isa ay gustong makuha si Bud bilang breeding stock dahil sinisabing ang kanyang lahi ay magbibigay ng mga anak na mas mataas pa sa meat yield at mas mabilis lumaki. Sa gitna ng matinding bidding, umalo sa $56,000 ang presyo, isang record na hanggang ngayon, hawak pa rin ni Bud bilang pinakamahal na baboy sa kasaysayan, ayon mismo sa Guinness World Record. Pero higit pa sa presyo, si Bud ay naging simbolo ng panahon na kung saan nagsimula ang modern pig breeding industry. Dito unang nakita ng mga tao kung gaano kahalaga ang selective breeding at genetics sa agriculture. Dahil kay Bud, maraming breeder ang nagsimulang gumamit ng mga scientific na paraan ng pagpili ng hayop. Kaya naman masabi natin si Bud ay hindi lang isang baboy, kundi isang alamat sa mundo ng livestock farming. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin siya sa mga livestock conference at madalas ginagamit bilang halimbawa ng perfect pig investment. Isipin mo isang baboy na nagkakahalaga ng higit 3 million pesos noong 80s at kung i-adjust mo pa sa inflation, halos 12 million pesos na ang halaga niya sa pera ngayon. Grabe, di ba? Ngayon, ikaw, may alam ka pa bang baboy na hindi namin naisama sa listahan? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aming channel para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.